Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglalahati, pagpaparangal ay natatangi lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang mga hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. I give double honor and respect to our dearly beloved pastor, Willie Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. Bagamat nasa piling na siya ng ating pinakamamahal na Jesus, subalit ang kanyang mga pananalangin, ang kanyang hallelujah, pagtangis, hallelujah, sa ating pinakamamahal na Jesus ay patuloy na dinidinig at nagbubunga hanggang sa mga oras na ito. Purihin ka, mahal na Panginoon, and we always cherish the blessed teachings of our dearly beloved San Pastor Linus Almeda. Babati din po ako ng isang magandang hapon, isang magandang umaga sa lahat ng mga minamahal mga anak nating dearly beloved parents in the Lord, to all the Almeda's children, sa lahat ng kanyang mga manugang, mga pamangkin, mga apo, at sa lahat nating mga minamahal na mga kapatiran, maging sa mga nanonood ng ating live webcast, magandang umaga po. Purihin ka, mahal na Panginoon. Nais ko pong pasalamatan ng mahal na Jesus sa kanyang pag-iingat sa akin bilang isang seafarer. Dumating po ako nung Thursday ng gabi at nais ko pong pasalamatan ang ating pinakamamahal na Jesus sapagkat siya po ay napakabuti sa ating buhay. Maraming salamat, mahal na Panginoon, na ako po ay nakarating sa ating bansa na malahati bilang sumasakay ng barko. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay na kailanman hindi mo kami iniwanan at hindi mo kami pinabayaan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa pagtugon po aming mga pananalangin at kahilingan sa pangundalangin na pong beloved Pastor Willie Estrada Almeda. Salamat, pinakamamahal na Jesus, sa taglay ko pong kalakasan, sa kalusugan ko sa buhay ko na hiram na nanggaling sa mahal na Panginoon. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong balikan at sariwain ng aking kung paano pa ako na-save sa banal na gawain na ito na Jesus Crusade Ministry. Way back 1990, nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Jesus sa isang barko na aking pong pinagtrabahuhan. Sa barko po na yan, mga minamahal, kung hindi po ako tinawag na ating pinakamamahal na Jesus, namatay na po ako dyan. Sapagkat nagkaroon po ng napakalakas na sunog sa engine room na kung saan yun po ay duty namin na mag-turnover po kami ng aking duty. Sa araw na yan, ang inyong abang lingkod ay mababa pa lamang aking tungkulin noon, isa pang kong oiler. Nung magkaroon po ng sunog, napakalakas po, napakabilis ng pangyayari at ang aking mga kasamahan, ang aming second assistant engineer at ang aking kasamahan na oiler ay umakyat na po, doon po sila dumaan sa skip trunk. At ako naman po, sa halip na ako po ay bumaba, sinubukan ko po na paandarin ng aming emergency fire pump doon po sa lower platform ng aming engine. Ang lobo oil po ay tumatama doon sa exhaust manifold ng mini engine na kung saan ito po ay bumabaga. Kaya po ang sunog po ay napakabilis talaga. Ngayon po, nung bumaba po ako, pinandar kong aming GS pump. Sinubukan ko po ito upulahin, subalit napakabilis na pangyayari at ang aking pong katawan ay talagang nililitsyo na doon sa ilalim. Halos hindi ko na makayanan ng init, kaya nagpasya pa ako umakyat. Nung umakyat pa ako sa hagdan, purihin ka, mahal na Panginoon, sapagkat nung pangalawang level na ng aming engine room, tamang-tama naman po na pinara ng aming first engineer ang generator engine. Ngayon, wala na pa akong nakita doon sa engine room, kundi pulos usok, napakaitim na usok, at wala na pa akong hininga. Wala na pa akong nakikita, kundi napakadilim. Subalit ang malapino, napakabuti, sapagkat ang daanan po, pakyat sa itaas sa aming cabin, ay kabisado ko po. Kaya po, pinigilan ko ang aking paghinga. Ang aking pong nilakad o tinakbo, simula ilalim hanggang itaas, hindi ko po matiyak, pero hindi po ito magkulang ng 50 steps hanggang sa pinakaibabaw. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ako po'y nakalabas na malahati sa engine room na hindi pa ako na-tissue or na-collapse doon sapagkat masuffocate ka po dahil sa tindi ng usok na napakadilim na wala ka po makikita. Purihin ka, mahal na Panginoon, sapagkat sa barko na yan, meron po tayo isang kapatiran na nagsishare din po ng Word of God. At ito po ay isang preacher na ngayon. Purihin ka, mahal na Panginoon, sapagkat nung araw na yan, madalas po siya mag-share sa akin. Ako po, dito po siya nakatutok sa akin at hindi ko po pinapansin ang kanyang mga sinasabi sa akin. Bagamat ito po ay ang kanyang mga sinishare ay base po lahat sa Bible at sa Word of God. May mga verses po siya na pinapabasa sa akin na nakikita po sa Biblia. Subalit hindi po ako naniniwala sapagkat ako man din po ay mainit po na
membro noon ng isang malaking reliyon sa ating kinagisnang reliyon. At habang nagsishare siya sa akin, hindi pa ko niniwala, subalit ang ilaw na nakita ko sa kanya, sapagkat ang ating beloved kapatid na ito, hindi po siya naninigarilyo, hindi umiinom, hindi nambababae, hindi nagmumura, hindi gumagawa ng makasanglibutan na gawain. Kaya po sinabi ko sa sarili ko, siguro totoo ang kanyang Diyos, sapagkat hindi po siya pangkaraniwan na tao, hindi po siya pangkaraniwan sa aking mga nakikita. Kaya po, nag-observe lamang po ko sa kanya at nung umuwi pa kami rito, nung April 7, 1991, nabautismuhan pa ko rito sa Dako ng Moranto. At karakadaka po sa aking pagbabautismo sa ating pinakamangal pa Jesus, ang aking po mga karamdaman katulad po ng hypertension, sapagkat nung araw ako po may history ng high blood nung bago pa ako sumakay ng barko noong 1988. Nagdadala po ako ng mga gamot. Dalawang klaseng gamot po ito para sa hypertension. Subalit, nung nabautismuhan po ako rito, pinagaling po ng Malapit na Jesus ang aking hypertension, ang aking paninikip na paghinga, ang aking ulcer, at ang lahat na aking mabisyo, katulad po ng mga mabisyo ng mga kalalakihan, pagsusugal, pag-iinom, maging sa mga pambabae na yan. Inalis po lahat ng Malapit na Jesus, binago po ang aming buhay, puriin ka Malapit na, maraming salamat. At sa mga oras na yon, kami po sa pagsubok, sapagkat sa aking kagalakan na nakilala ko Malapit na Jesus, sapagkat nung makilala ko Malapit na Jesus, na siya po palang nag-iisang Diyos na makapangyarihan na ating pinakamalapit na Jesus. Sapagkat nung araw, ako man din po ay naniniwala sa Diyos at sa ating pinakamalapit na Jesus. Subalit di ko alam kung sinong totoong Diyos. Subalit na malaman ko na ang ating pinakamalapit na Jesus at ang Diyos ay isa lang. Grabe po aking kagalakan. At nung simula noon, ayaw ko na po bumalik ng barko. At at the same time po, ay nariyan din po kami sa mga pagsubok, paglilinis. Hallelujah. Subalit kami po ay patuloy po naglingkod na aking beloved wife. Nung araw na yan, wala po kami matirahan sapagkat dati na po akong sumasakay ng barko noong 1988. Nag-umpisa pa ako 1984 pa. 20 years old lamang ako noon. Subalit, wala pa kaming pera na aking beloved wife nung kami po ay nung mag-asawa na po ako sa aking beloved wife. Wala pa kaming pera, wala pa kaming mga gamit, lahat wala po. Nakikitara lamang po kami sa mga kamag-anak namin, maging nangungupahan kami sa kung saan po na nandoon yung nagmamanage ng aking mga relatives. Subalit, ang malapit na pakabuti talaga sapagkat nung araw, hallelujah, habang kami po patuloy naglilingkod sa ating pinakamalapit na Jesus, nariyan po ang mga pagsubok sa amin. Katulad po na aking pong beloved son na kinuha din po na ating pinakamalapit na Jesus nung siya po yung mga 1 taon na po mahigit. Hallelujah. Sapagkat ang aking beloved wife na yan, nanganak po siya ng isang lalaki noon, si Sarian. Ngayon po nasundan po ito, nasundan nung umuwi ako. Kaya po, gano'n na lamang po aking pangamba sapagkat hindi ko po alam kung ano mangyari sa aking beloved wife sapagkat sabi ko baka maulit na naman ang nangyari sa kanya na masisaryan ulit. Kaya po kami po lumapit sa ating beloved pastor. Hallelujah. At napaka-counsel sa kanya. At di ko po makalimutan ang sinasabi nating dearly beloved pastor na ang sabi niya, magpasting lang ako, magpasting din po aking beloved wife. Sa ganun, paliliitin ng malapay noon ang bata, ang baby at mga anak ng normal na aking beloved wife. Purihin ka malapay noon. Sa mga araw na yon, ang aking beloved wife nung dinala na po sa delivery room sa isang hospital upang manganak, nasa barko naman po ako ulit. Ngayon po, nung hindi po siya pwedeng manganak na normal sapagkat ito po dati siyang cesarean session, hindi po siya pwedeng manganak na normal. Kaya po, ang nangyari, nung dinala siya sa hospital para hiwain ulit ang kanyang tiyan, tinurukan na siya ng general anesthesia para hiwain ulit ang kanyang tiyan. Subalit, ang mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved stand pastor, ay amin pong sinusunod dito. Hallelujah! Bagamat kami po ay nariyan sa mga kahirapan, nariyan po kami sa mga pagsubok. At nung mangyari na po na ipinaabot na po ang panghiwa sa nurse, pinaabot sa kanya ng doktor para hiwain ulit. Nung hiniwa na po ito, nung hiwain na po, sumigaw ang aking beloved wife ng Hallelujah, praise the Lord. 3 beses po at lumabas po ang bata ng normal. Purihin ka Malapinoon. Hallelujah. Sapagkat ang mga bagay na yan, labis ko pinasalamatan sa Malapinoon. Sapagkat hanggang ngayon, nanatili sa aking puso't isipan ng bagay na yan, nasariwa po sa aking puso't isipan na ang himala na yan, kung wala ang malapay na Jesus, kung wala po mapananalangin nating beloved pastor, hindi ko po alam kung ano nangyari sa aking beloved wife, maging sa aming baby. Sa ngayon po, ang aking pong beloved daughter na yan, ay 34 years old na po siya, binigyan na rin po ng hanap buhay na Malapinon. Purihin ka Malapinon. Nung araw po, nung kami, hallelujah, nung kabaguhan namin sa Malapinon, kami po ay patuloy na dumadalo, hindi po kami nag-absent kahit may bagyo, kahit may mga nangyayari.
patuloy pa kami naglilingkod sa Malapinon. Wala po kaming pera, wala po kaming makain, wala po kaming lahat kagamitan, wala po kaming gamit, wala po kaming halos lahat, wala po. Panay pa pong pasting namin, aking beloved wife, napakapayat ko noon. Ngunit, ang Malapinon napakabuti talaga. Minsan lumalapit pa ako dyan sa information para manghingi ng pamasahe lamang pauwi sa bahay. O kaya minsan nakikiusap ako sa mga jeepney driver. Ganon din po sa mga bus driver. Galing po kami ng Makati. Nangupahan po ako ron. Nakikiusap ako sa driver para lang po makasamba. Para makadalo pa kami ng aking beloved wife pupunta sa patrol house sapagkat nung araw ang ating banal na gawain ay naroon pa po sa patrol house. Ngayon po, sa kahabagan po ng Malpaisos, nung araw wala pa kaming tirahan, wala pa kaming mga sasakyan, subalit hindi po tumagal, pinagpala po kami ng Malpaisos ng mga second hand lamang po ng mga sasakyan, mga used cars. Nung bandang huli, pinagpala pa kami ng ating pinakamalpaisos ng mga brand new ng mga sasakyan. Ito po yung mga SUV pa po. Purihin ka Malpinoon at dati po wala pa kami ng tahanan. Subalit pinagkalooban pa kami ng Malpinoon ng magandang tahanan doon sa dako ng Bulacan sa isang subdivision. Ganun din po. Pinagkalooban kami ng mga bagay na hindi ko po akalain na pagkatiwalaan kami ng Malpinoon ng mga bagay na hindi po kami karapat-dapat. Purihin ka Malpinoisos. Nung araw po, ako po dahil pangarap ko noon, hindi na po sasakay ng barko, maglilingkod na lamang sa Malapinon sapagkat ganun pong aking, na first love po ako sa Malapinon noon. Kaya po, habang tumatagal po ang aking pabalik-balik na barko, wala pa akong license. Kumuha man ko noon ng 1990 ng license, hindi po ako pumasa. Subalit, ang Malapinon napakabuti talaga ng kanyang hangarin, hindi man po karapat-dapat. Nung hiniling ko po sa Malapinon, sabi ko, Malapay noon, baka pwedeng bigyan mo rin po ako ng lisensya kahit na ano lamang po, pang display na lang. Total, graduate naman ako ng marine engineering o kaya nakapag-aral din naman ako ng electrical engineering. Sabi ko, Malapay noon, sana kahit license man lang. Subalit, Malapay napakabuti talaga sapagkat nung kumuha ko ng board exam sa PRC noon nung year 1999 or 2000 na po. Nung pumasa po ako, Purin ka Malapinon. Hallelujah, pinasa po ako ng Malapinoon sa tulong at habag ng ating pinakamalpinoon sa pong dalangin na Pilad Pastor. Akin po ito nagamit after 4 years po sapagkat napakahirap ng promotion noon. Hindi po nagtapos doon. Ako po ay nag-umpisa talaga sa pinakamababa. Nag-umpisa po ako sa apprentice engineer noon noong 1984. Purihin ka Malapinon sapagkat ang Malapinon napakabuti talaga, basta magtapat ka lang sa Kanya. Sapagkat ang mga pangangaral na ating beloved pastor, beloved assistant pastor, amin itong sinusunod. Lahat, wala po dyan, wala po kaming hindi sinusunod sa pagdating sa pagbibigay. Totoo po, kapag nagtapat ka sa Malapinoon, grabe ang pagpapala sa iyo. Pag-ingatan ka ng labis ng Malapinoon. Ang pag-iingat po, hindi po mabayaran ng pera. Sa barko po, napakaraming disgrasya, napakaraming mga masamang panahon, napakadaming hindi mo mga unexpected na mga pangyayari. Subalit, Malapinoon napakabuti talaga. At nung hindi po tumagal, nung nakapag-board exam din po ako ng second engineer noon, ang Malapinoon napakabuti sapagkat mahirap ang promotion pagdating sa mga ganyan na klaseng mga rangko. Subalit Malapinoon, napakabuti talaga. Ang Malapinoon promote sa akin pagkapasa ko po ng board exam, nagamit ko agad ang aking license. Purihin ka Malapinoon, hanggat sa ako po nagkaroon po ng license ng chief engineer sa barko, yan po ang pinakamahirap sa lahat ng promotion ng chief engineer. Subalit, sa Malapinoon, wala po imposible. Nagbaw po ako sa ating pinakamalpaisos, nagbaw po ako, nasabi ko Malapinoon, ang unang sweldo ko po ay pagkakaloob ko sa iyo na first fruit po ako. Ang mga minamahal, napakadali po lamang. Hindi po ako nag-apply. Subalit, pinagpala po ako ng Malapinoon. Nagamit ko po aking license na chief engineer noong 2016. Hallelujah. At sa mga orte nito, hindi ko po namalayan. 8 taon na po akong chief engineer at 8 beses na po ako sumasakay bilang siyang chief engineer. Purihin ka Malapinoon, sa pagtatapat lamang po, sumunod lamang po tayo sa pinangangaral natin, beloved pastor, beloved assistant pastor sa banal na gawain ito sapagkat lahat po ng mga sinasabi natin, dearly beloved pastor, ang lahat ng mga salita nating pinakamamalapaisos na pinangaral natin, dearly beloved pastor, dearly beloved assistant pastor, ay nangyayari po sa buhay namin. Ito po lahat ay nagkaroon po ng katotohanan at lahat po ng mga sinasabi po, Purin ka Malapinoon sapagkat nung araw po, hallelujah, ako po ay mababa lamang po aking rangko. Utusan lamang po ako sa isang barko. Halos 15 years po ako na walang license noon. Subalit Malapinoon, pinasalamatan ko po ito ng hallelujah, ng labis sa Malapinoon sapagkat di man po ako karapat-dapat, hindi pa ako karapat-dapat na hallelujah,
na bigyan naman kayo itong klaseng tungkulin sapagkat hindi po ako pwede, hindi ko po kaya. Subalit Malapinon, napakabuti talaga. Hallelujah. At maraming salamat din po sa Malapinon sapagkat sa experience ko bilang isang chief engineer, nangyari na rin po sa buhay ko, sa aking pagbabarko na maraming beses po ako na ang barko namin ay mababangga lamang, wala na po itong stop, hindi na po ito titigil. Napakarami mo pong paraan upang mahinto ang barko. Subalit, ang barko na ayaw umandar, ayaw mag-start, yun ang mahirap. Subalit Malapinoon, binibigyan pa ako ng karunungan kung ano po akong aking gagawin. Salamat sa Malapinoon sapagkat pinag-iingatan po ako sa aking mga sinasakyan na barko na yan. Hallelujah. Sapagkat sa mga superior natin na mga kapatiran, alam nila kung gaano kahirap ang tungkulin na isang chief engineer sa barko. Sapagkat ito po talaga lahat ng mga kamalian ng kasamahan mo, lahat ng mga problema, ikaw po ang pinaka last recourse o last resource. Hallelujah, sa barko. Subalit Malapinoon, maraming salamat sa karunungan na pinagkaloob mo po sa akin. Hindi mo kami pinabayaan ni minsan, hindi mo kami iniwanan sa oras ng kagipitan, sa oras ng kahirapan, sa oras ng mapagsubok, nariyan ka. Salamat na maraming sa iyong pinakamahal na Jesus, kaya pong pinakamata sa pagpupuri, padadakila, paglulhati, nauko lamang sa ating pinakamahal na Jesus. Amen, Lord to God. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you, beloved brother, sa pinagpalang